Mabilis na dumaan ang kakaibang galit sa mga mata ni Maki nang marinig niya ang huling sinabi ni Britney. Tila nawala siya sa tamang katinuan na bigla na lang niyang sinunggaban ng halik. Ang kasintahan na sa gulat ay hindi yun napaghandaan ni Britney upang manlaban. Sa sobrang diin ng halik ng nobyo, hindi napigilan ni Britney na magbalik ang dati na niyang trauma. Pilit na marahas niyang tinulak papalayo si Maki, na agad namang nahimasmasan at kusa ng lumayo sa katawan ng kanyang kasintahan. Puno ng paghingi ng pasensya ang nagsisisi niyang mga mata kay Britney. Bastos ka! Walang pakundangan na sinampal niya ito ng malakas, kung kaya naman tila nahimasmasan pa ang nobyo at nakitang sa sobrang diin ng halik niya ay bahagyang nasugatan pang ibabang labi ni Britney. Napaayos na siya ng tayo at handa na ring humingi sana ng kapatawaran. Nadala lang naman siya ng bugso ng kanyang galit para kay Britney. Sorry babe, hindi ko naman sinasadya. Layas, umalis ka sa bahay ko, Maki, kung ayaw mong maiskandalong pangalan mo. Bagsak ang magkabilang balikat na tinalikuran siya ni Maki at ibinigay ang kanyang gusto. Alam nito na kahit na anong hingi pa niya ng tawad sa kanya ay matigas na ang kanyang puso. Wala siyang magagawa kung hindi ang palipasin ng galit ng nobya bago tumuling kausapin. Umaasa si Maki na pasasaan ba at maayos pa nila ang gusot. Buwisit siya, akala niya madadala niya ako sa ganyan niya. Hinihingal na sambit ni Britney na napahawak na sa dibdib. Nanginginig sa galit ang kanyang kalamnan. Dagdagan pa yun, nang galit sa kanyang pusong tumutubo para kay Maki. Si Kenji nga na sobrang mahal na mahal ko noon. Hindi ako nang hinayang na talikuran. Siya pa kaya ngayon? Sa mga sumunod na araw, linggo at buwan ay sinubukan siyang suyuin ni Maki. Ngunit naging matigas ang puso ni Britney sa kanya dahil naisip niya na ngayon pa lang na magkasintahan sila ay gano'n na itong umasta. Paano kung kasal na sila? Ayaw niya na magkaroon ng failed marriage na naman, kagaya na sa una niyang asawa. Na-trauma siya doon na sobrang malala. Isa pa, makakasira yun ng mental health ng mga anak niya na magiging involved sa decision niya. Wala na ba talagang pag-asa? Si Desiree, isang araw nang matapos sabihin ni Britney dito na tapos na sila ng pinsan nito. Wala na, ayoko na. May trauma ako sa mga lalaking nananakit ng partner nila. Yun ang dahilan ng divorce ko dati. Todo paliwanag pa si Desiree, nalingid sa kalaman ni Britney ay kinausap ni Maki ng sa ganon, ay makasagap ng balita. Hindi niya kasi mapilit ang babae na makipagbalikan sa kanya kahit na anong gawin niya. Palagi siyang sinusupalpal nito at pinagtatabuyan. Kulang na lang ay ibigay niya ang lahat ng effort pero wala na talagang naging epekto ito. Sayang naman, ang perfect match niyo na eh. Hay, ano kayang nangyari kay Maki? Baka dahil din sa stress. Sinubukan ni Desiree na bilangin siya na umano ay naging mga problema ni Maki sa kanyang negosyo at mga anak, ngunit wala na talagang pakialam doon si Britney. Hindi na siya interesado pang makarinig ng balita sa dati niyang nobyo. Kahit na, saka ang hirap ng makipag-communication sa kanya na palagi naman niyang ginagawa dati. Hindi ko na masabayan, wala sa aming magandang mangyayari. Makukulong lang kami sa kasal na could lead sa divorce soon. Gayon pa man ang desisyon ni Britney, sinubukan pa rin siyang suyuin ni Maki araw-araw upang ipakita na malinis ang hangarin niya at totoong pinagsisisihan niya kung ano man ang naging alitan nila noon. At kahit na todo effort ang ginagawa nito at pinapakita sa kanya, baliwala ng lahat ng iyon kay Britney. Yung tipong ang nagniningas ng apoy ng pagmamahal dito ay tuluyang nabura at naging abo. Hindi na nito ma-move ang puso niya. Hindi na siya masayang makikita ang mukha nito sa harap niya. Nawala na lang bigla yun, idagdag pa na sobrang distansya na rin ng mga anak niya. Sa dating nobyo na dati naman ay sobrang ka-close ni Maki. Hindi pinaghinalaan ni Maki na nang dahil sa kanilang daddy, kung kaya naman ganun ang pinapakita sa kanya ng mga bata. Iwas na silang pareho. Ang akala lang ng lalaki ay nang dahil galit si Britney, kung kaya naman galit din ng mga bata na dati ay malapit sa kanya. Nakahanda pa rin ako maghintay babe, kahit na gaano pa yung katagal. Hindi mo kailangang maghintay Maki, dahil wala ka ng ibang hihintayin pa sa akin. Tapos na tayo. Move on na. Britney, maraming babae dyan, baka sila kaya pang magbigay ng second chance pero ako hindi na. Pasensya ka na Maki, hindi na tayo tugma. Hindi na tayo pwedeng magsama. Hindi na kami masaya ng mga anak ko. Ayoko na. Stop na. Kahit na anong iyak pang gawin ni Maki at pagpapaawa sa kanya,
Pinagkibit na lang yun ang balikat ni Britney dahil wala na talaga siyang maramdaman pa sa dating nobyo. Gustuin man niya na bigyan pa ito ng isang pagkakataon pero wala na talaga. Parang estranghero na lang ang lalaki kada titignan niya. Nagtataka nga siya kung saan napunta ang pagmamahal niyang sinasabi noon sa lalaki. Matanda na siya, alam niyang kung totoo yon hindi to kukupas agad. Mommy, bakit hindi na pumupunta dito si Tito Maki? Lumipas pang ilang buwan at kusang si Maki nang sumuko at napagod. Halos isang buwan na itong hindi bumibisita na dati kanyang ginagawa. Yung tipong kahit pinagtatabuyan niya ay nariyan pa rin. Bumabalik-balik pa rin. Hindi nakaligtas sa paningin ng dalawang bata dahil madalas na ginagawa niya yun ay weekend. Dinadala pa nito ang kanyang kambal na anak upang makipaglaro kay Noah at Andrea. Hindi pa rin noon na bagong pananaw ni Britney. Bakit naman pupunta pa yun dito? Tinapos ko ng relasyon naming dalawa. Typical na araw yun nilang mag-iina. Nagpipinta si Britney habang audience niya ang mga anak na naglalaro sa sahig. Ibig sabihin, hindi na namin siya tatawaging Tito Maki ni Andrea? Mahinang natawa si Britney at nilingon ng anak habang hawak ang maliit na brush. Noon lang kasi siya kinausap ng anak na medyo matagal. Kadalasan ay magtatanong lang ito at kapag nasagot na niya, tapos nang usap nilang mag-ina. Ngayon, sumagot pa talaga ito ng panibagong tanong na para kay Britney ay malaki ng improvement din. Bahala kayo kung gusto niyo pa rin siyang tawagin kung anong tawag niyo sa kanya. Mumisi na si Noah. Bagay na noon lang din na sila ni Britney ginawa ng kanyang anak kung kaya napangiti na rin. Ibig sabihin, may chance na kayong muling magkabalikan ni Daddy, Mommy? 6 na buwan, kalahating taon na ang lumipas magmula nang huli nilang makita si Kenji. Pero hindi pa rin ito malimutan. Biglang parang may gumuhit na sakit sa dibdib ni Britney nang maalala yon. Sa loob ng kalahating taong iyon, nawalan din siya ng kontak sa kapatid nitong si Althea. Literal na wala na silang communication sa pamilya nito. Huminga ng malalim si Britney. Kailangan na naman niyang mag-explain. Noah, Daddy? Si Andrea nang marinig yon ay biglang napabangon sa kanyang pagkakahilata sa carpet at humarap na sa kapatid. Makikita na ba natin muli ngayon si Daddy? Kuya Noah? Inosenteng tanong nito. Iginalaw ni Noah ang magkabila niyang balikat bilang tugon sa kapatid. Humarap na ito sa ina. Ginaya siya ni Andrea na hinarap na rin ng ina na para bang naghihintay ang dalawa sa magiging explanation ni Britney. Pinaliitan na sila ng mga mata ng babae upang pagaanin ang tensyon na nakapagitan sa kanila. Sa mga sandaling yon ay kitang-kita niyang kakaibang haplos ng lungkot sa mga mata ng dalawang bata na tila ba nagkaroon sila ng bagong pag-asa na muling makita si Kenji dahil sa naalis ng balakid sa landas nilang si Maki. Puno yon ng haplos ng pananabik na alam na ni Britney kung para kanino. Kay Kenji na wala rin namang siyang naging balita magmula nang umalis ng bansa at wala ring planong makibalita pa. Inayos ni Britney ang postura ng katawan, bahagyang ipinilig ng ulo, maging ang hilat siya ng muka. Ipapaintindi niya sa mga bata sa ngayon ay hindi na muna nila makikitang ama. Saka na siguro, Noah, Andrea. Bago niya pa man matapos, ang sasabihin ay sumungaw na sa may pintuan na nakangiting mukha ni Manang Elsa upang kunin doon ang dalawang bata. May birthday party ang isa sa classmate ni Noah at invited ang dalawa sa araw na yon. Hindi nasasama pa si Britney dahil kailangan niyang tapusin ang kaharap na painting. Kukunin na kasi yun na nagpagawa sa kanya, ilang araw pa kung kaya naman minamadali niya na itong tapusin nang wala na siyang ibang alalahanin. Pababayaan na lang na mag-enjoy ang mga bata. Excuse me Madam Britney, kukunin ko na ho ang dalawang bata. Aalis na kami para hindi na malate at maabutan pa nilang gagawing program. Nagkukumahog na tumayo ang dalawang bata sa boses ni Manang Elsa na kanina pa nakabihis. Sa galaw nila ay para bang nakalimutan ng tinatanong nila sa ina tungkol kay Kenji. Alam nilang lalabas sila at pupunta sa birthday party kung kaya naman sila na ang nagkusa. Hindi na nagpatawag pa sa mga maid. Ingat kayo, have fun kiddo, tanging nasabi ni Britney. Nang tuluyan silang mabagal na umalis matapos sumalik, ibinalik ni Britney ang paningin sa canvas na kanyang kaharap nang marinig ang maingay na pagsara ng main door ng kanilang bahay at mawala ang ingay na nililikha ng kanyang dalawang anak. Sign yon na nakalabas na sila. Ang tanging natira doon na kasama niya ay ang ilan sa mga maid na kasama pa rin nila hanggang ngayon mula sa mga Barrowell. Sa hindi malamang dahilan na hindi na siya makapag-focus sa kanyang ginagawa. Tumigil sa kanyang isipan at patuloy siyang binubulabog ng katanungan ng kamusta na kaya ang dati niyang asawa. Literal na hindi na talaga siya nakibalita dito.
Yung tipong kahit na online naman na madalas hindi siya nag-aaksaya ng oras na halughugin ang pangalan nito at stalk ang lalaki. Nakakalakad na kaya siya ngayon? Marahil oo. Matagal na ang 6 na buwan. Siguro naman may improvement ng therapy na sinasabi ni Althea noon sa akin. Usal niya pa nang hindi naman malayang unti-unting nilalamon ng isipan niya ng pagiging curious sa ano na ang kapalaran nito. Huminga siya ng malalim upang kamalayan ang sarili at ayusin ang daloy ng isipan at upang iwaglit na rin si Kenji. Pakialam ko naman kung nakakalakad na siya. Saka as if naman na muli pa kami makikita. Tanging si Noah na lang at Andre ang connection na meron kami. Wala nang iba. Hindi na rin kami babalik sa dati. Muli niyang pinagpatuloy ang pagpipinta kahit na yung isipan niya ay ayaw makisama. Isa sa customized order yon ng mga galanting local client. Kaunting galaw na lang at tapos na rin ang naturang painting. Ayon sa nagpagawa, pangregalo yon sa kanyang kumare kung kaya naman kailangan niyang pagbutihin. Madam Britney, may bisita po kayo, marahang katok ng maid sa dahon ng bukas na pintuan. Lumingon si Britney sa labas ng pinto kung saan nakatayo ng isa sa maid. Hindi niya na malayang naroon at nagsasabing may bisita umano siya. Napataas ng sangkilay niya sa narinig. Bisita? Isa lang ang naisip niya na bibisita sa kanya ng biglaan at walang anumang paalam. Sino? Pinapasok ko na po sa sala at dinulutan na rin ng maiinom at ilang merienda, madam. Tugon ng maid na parang hindi narinig ang kanyang tanong. Kung kaya naman hindi niya ito magawang sagutin ngayon. Napaahon na si Britney sa kanyang inuupuan nang sabihin niya ng maid at hindi siya direktang sagutin kung sino to. Sinabihan niya kasi sila dati na ayaw niyang marinig ang pangalan ni Maki. Kaya nang mga ilang punta pa sa kanila ay ganun na ang mga maid. Bago pa muling makapagtanong ay tinalikuran na siya nito kaya hindi na niya makita ang bulto nito sa may pintuan. Minabuti niyang bitawan ng brush at puntahan na lang ang tinutukoy nito. Hindi na siya nag-abalang ayusin pang kanyang itsura. Baka si Maki lang na naman yun at balik na sa pangungulit sa kanya. Pinunasan niyang kamay na hinugasan sa lababo. Susuot na ng lilimahid na apron na may mga bakas ng kalat-kalat na pintura. Hindi na siya nag-abalang hubarin pa rin yon dahil wala naman siyang planong magtagal. Palalayasin lang din naman niya ito dahil kahit na anong panunuyo pa sa kanya ng lalaki, ay wala pa rin siyang katiting na pakialam. Malayo pa sa sala ay napakunot ng noo ni Britney. Nakatalikod sa kanyang bulto nito pero sa tagal na naging relasyon nila ay sigurado siyang kilala niya kung sinong kanyang bisita at hindi yan si Maki na kanyang inaasahan. Kenji, tawag niya sa pangalan nitong puno ng pananantya at paniniguro kung siya nga ba yon. Mabilis ang naging paglingon sa kanya ni Kenji na may matingkad at malapad ng ngiti ng mga sandaling yon. Hindi pa daw nakontentong lalaki na bakas sa kanyang mga mata. Ang labis na pananabik na marinig pa lang ang boses ng dating asawa. Tumayo pa siya. Bumabang mga mata ni Britney sa kanyang mga binti. Hindi makapaniwala yun na muli na itong nakakalakad. Kanina lang ay pinag-uusapan nilang mag-iinang lalaki tapos nasa harapan na niya ito ngayon agad. Narinig ba sila ng langit at nag-manifest? Hi, kamusta ka na Britney? It's been a while. Hindi ba ako nakakaistorbo sa trabaho mo? Ganun na lang ang naging pag-iling ng ulo ni Britney na hindi pa rin nakakabawi sa labis na pagkagulat. Gusto niyang kurutin ang sarili upang siguraduhin na hindi siya nananaginip, na nasa harapan niya ang dating asawa at hindi na nakakulong sa kanyang wheelchair. Pero inunahan siya ng takot na baka kapag ginawa niya yon, ay maglahong lalaki sa kanyang harapan. At para maiwasan yun ay halos hindi kumurap ang mga mata niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya, kung maiiyak ba siya o matutuwa. Alam niya matagal na silang hiwalay pero hindi niya maintindihan ang ragasan ng kanyang emosyon na para bang nais niyang tawirin ang kanilang pagitan at mahigpit niya itong yakapin upang sabihin at iparamdam lang na ang galing niya dahil na kaya niya makayanan ng lahat ng pagsubok. Ayos lang naman. Hindi ka nakakaistorbo. Lumalim ang tingin ni Kenji kay Britney na kung hindi lang siya, nahihiyay kanina pa niya ito niyakap. Oo na, matagal na siyang hiwalay at makailang beses na rin siyang sinabi na wala na siyang pakialam dito dahil baka nga sa ngayon ay may ibang pamilya na itong binubuo. Ngunit nang makita niyang walang singsing ang daliri nito, parang gusto niyang lamunin ng sinabi niya noon na wala na siyang pakialam kay Britney at tanging mga anak na lang niyang concern niya. Sa mga sandaling iyon ay parang nais pa rin itong ariin. Nagpipinta ka? Nguso ni Kenji sa kanyang apron na suot na para bang kailangan pa yung ipaalala. Oo. May tinatapos lang akong painting ng client. Customize, pangregalo. Medyo nailang si Kenji. Wala nang masabi pa dahil daman niya ang masusing panunuri mula sa kanyang itsura na dati niyang asawa.
Alam niyang malaki ang pinagbago niya kaya marahil ganun na lang ang reaksyon nito. Siguro iniisip nito na kailanman hindi na siya muli pang makakalakad kaya ganito. Taliwas yun sa naisip ni Britney, ibang-iba ng tindig ng katawan ni Kenji kumpara noon. Fresh nitong tingnan. Naaminin niya man o hindi sa sarili, biglang nagpatahip yun ng malakas sa kanyang dibdib. Parang kagaya ng unang pagkikita nila noong wala pa silang relasyon ng lalaki. Naka-slow motion ang buong paligid nila na para silang dalawa lang ang tao sa mundo. Nag-shave na ito ng mahaba niyang balbas na halos takpan ng muka. Gupit na rin ng maayos ang mahaba niyang buhok na madalas na nakatali sa likod na pabuan. Ibang-iba rin ang sigla ng mga mata ni Kenji ngayon kumpara nung bago sila maghiwalay na nasaksak ni ito at 6 months ago na nag-divorce sila. Parang nakaharap ni Britney sa ibang katauhan ng dating asawa ng mga sandaling iyon na paniguradong kung makikita ng mga anak nila ay magtataka rin at maninibago. Baka pa nga hindi siya makilala ni Noah o kung hindi naman ay ni Andrea. Galing ako ng Paris dahil may inayos lang akong kaunting problema sa kumpanya doon. May nabuti ko nang dumaan saglit dito para naman sana makita kong mga bata. Puno na may pananatya sa bawat salita ni Kenji. Hinihintay niyang violenteng reaksyon ni Britney na paalisin siya at itaboy paalis ng lugar na yon. Igagalang niya naman ang anumang reaksyon at desisyon nito. Hindi niya ipipilit ang gusto kung ayaw ng dati niyang asawa. Feel lang niya na kailangan niya mag-explain bakit siya naroon ngayon. I hope you don't mind. Kahit saglit lang sana, gusto ko lang talagang makita ngayon ang dalawang bata kahit na sandali lang. Muling tumaas ang paningin ni Britney sa mukha ni Kenji na mababanaag ng pag-aalala. Nakaburo pa rin kasi yon sa binti nitong nakatayo. Tila sa reaksyon ng lalaki ay inihahanda ng sariling ipagtabuyan niya, gaya ng dati. Bagay na alam ni Britney hindi na niya magagawa pa dahil mature na rin naman siya. Have a seat. Ayos lang naman sa akin na dumalaw ka. Tsak na matutuwa ang mga yon, kaso nga lang ay wala sila dito ngayon. Teka, tatawagan ko lang si Manang Elsa para maiuwi ng dalawang bata. Pumunta kasi sila sa birthday party. Sagot ni Britney na halatang surprise pa rin sa pagdating ni Kenji. Hindi na niya hinintay pang sagot ni Kenji at malalaking hakbang na siyang bumalik ng studio room kung saan ay naiwan niyang kanyang telepono. Halos manlambot ang kanyang dalawang binti matapos niyang makapasok sa pinto. Hindi niya alam kung bakit kabadong-kabado siya. Napahawak na siya sa kanyang dibdib. Buhay na buhay ng kanyang diwa na kanina't bahagyang antok na antok. At parang sirang ilaw na andap-andap sa dilim. Kinurot niya isang pisngit baka nananaginip lang. Masakit ito. Si Kenji na ba talaga yon? Nagkalaman na rin ang katawan nito na halatang nag-gym at pinapanatili na healthy ang kanyang physical na katawan. Hindi nakaligtas ang bagay na yun sa kanyang paningin. Grabe naman ang ginawang glow up ng pagkalumpo niya sa kanya. Parang may bago siyang katauhan. Samantala, sinundan ng mga mata ni Kenji ang likod ni Britney na hindi pa rin napapawi ang mga ngiti sa kanyang labi. Aminin niya man o hindi ay tunay niyang namimiss ang babae. Wala pa rin tong pinagbago. Kung anong Britney na 6 months ago, ito pa rin siya ngayon. Nagpalit siya ng pwesto sa sofa. Naupo siya sa banda kung saan ikagad niyang matatanaw ang paglabas ng studio room nito. Matagal na siyang hindi nagpipinta. 6 months ago magmula nang umalis ang mag-iina ng bansa dahil nag-focus siya sa therapist niya. Kung kaya naman na makita niyang kalat-kalat na pintura sa apron at naamoy ito, para siya nitong hinihila pabalik sa mga panahong walang-wala siya. Mga panahon na nakalugmok siya. Kaya ko pa bang magpinta? Mahinang tanong niya sa sariling iginala ng paningin sa kabuuan ng paligid kung saan nagkalat ang mga painting ni Britney. Sa linaw ng mata, gamit pa nitong apelyido niya, nagmistulang malaking art gallery ni Britney ang living room ng dahil sa mga obra nito. Hindi matanggal ang mata ni Kenji ng paglingon niya sa kanan ay nakita niyang portrait ni Andrea at Noah na maayos na naka-frame. Parang biglang may bumundol sa kanyang puso't gusto niyang maiyak. Yun ang pinakahuli niyang obra. Kamay niyang lumika dito habang nasa rest house sila. Ibig sabihin hindi yun tinapon ni Britney. Dinampot na ni Kenji ang baso ng inumin upang ituon ng pansin dito na kapag hindi niya gagawin ay baka maiyak pa. Saglit lang siyang napatungo dahil narinig ang mga yabag ng paang palapit. Sorry to keep you waiting, hindi sinasagot ni naman ng Elsie. Baka busy mga bata sa party. Kung gusto mo, pwede mo naman silang hintayin dumating. Tumayo na si Kenji na nagpapawing ngiti ni Britney. Pinanood niyang bawat galaw ng lalaki, hindi maikakila sa kanyang pagmamasid na nanibago siya ngayon dito. Babalik na lang ako bukas. Muli pa sana siyang tatanungin ni Britney kung saan matutulog at bakit wala siyang maleta. Maaari naman niyang ipinalinis ang isa sa mga silid ng townhouse para dito. Naka-check-in ako sa malapit lang naman na hotel. Tumango lang si Britney. Marami siyang gustong sabihin ngunit palaging naiiwan lang iyon sa dulo ng kanyang dila.
Hindi niya magawang banggitin dahil naiilang o sobrang na-amaze siya. Sige, pwede ka naman dito na lang matulog sa ibang araw para makatabi mo sila. The kids probably will over the moon kapag nalaman nilang nasa bansa ka, Kenji. Ngayong hiwalay na si Britney at Maki at nakakalakad ng muli si Kenji. Sign na ba ito para muling maibalik ang tamis ng pag-iibigan ng dating mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.